Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong taon na mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito: Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kanya. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng mga tao sa sanlibutan ito, sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko sa iyo ang aking sarili, upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin, upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw
ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais ko makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. After Jesus finished saying this, he looked up to heaven and said, Father, the hour has come. Give glory to your Son, so that the Son may give glory to you. For you gave him authority over all people, so that he might give eternal life to all those you gave him. I pray for them. I do not pray for the world, but for those you gave me, for they belong to you. I gave them your message, and the world hated them, because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. I do not ask you to take them out of the world, but I do ask you to keep them safe from the evil one. Just as I do not belong to the world, they do not belong to the world. Dedicate them to yourself by means of the truth. Your word is truth. I sent them into the world just as you sent me into the world. And for their sake, I dedicate myself to you in order that they, too, may be truly dedicated to you. I pray not only for them, but also for those who believe in me because of their message. I pray that they may all be one. Father, may they be in us, just as you were in me and I am in you. May they be one so that the world will believe that you sent me. I gave them the same glory you gave me, so that they may be one just as you and I are one. I and them and you and me, so that they may be completely one, in order that the world may know that you sent me, and that you love them as you love me. Father, you have given them to me, and I want them to be with me where I am, so that they may see my glory, the glory you gave me. For you loved me before the world was made. Righteous Father, the world does not know you, but I know you, and these know that you sent me. I made you known to them, and I will continue to do so, in order that the love you have for me may be in them, and so that I also may be in them.